Isipin po ninyo, mga mahal kong tiyo at tiya. Matapos akong magsakripisyo ng 45 taon, tinawagan lang ako ng sarili kong anak para sabihing, Ma, ibinenta ko na ang beach house ninyo. Kailangan namin ng pera. Paalam. Ganoon lang? Ang walang utang na loob. Pakiramdam ko, para akong isang basurang itinatapon. Pagkatapos ng lahat ng pagiging ilaw ng tahanan ko. Ngunit, hindi nila alam, iniwan pala sa akin ng aking asawa, si Roberto, ang isang lihim na yaman, isang Manila envelope na may trump card na hindi nila kailanman nakita. Ang lola na inakala nilang the pawn, siya pala ang queen. Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa pagbawi ng aking dangal at pagtuturo ng lesson na hinding-hindi nila malilimutan. Kayo po, nakaranas na ba ng ganito? Kwentuhan mo ako. I-like at i-share ang kwento ni Lola Antonia. Saan ka nanonood? Nasa waiting room ako ng doktor noon nang tumunog ang aking telepono. Ang tanging anak ko, si Angelica, ang tumatawag. Kakaiba ang tono ng kanyang boses, halos malamig, habang sinabi niya, Ma, aalis kami papuntang Europa bukas. Ibinenta ko na ang beach house mo at ang kotse mo. Kailangan namin ng pera. Paalam. At ibinaba niya na iyon, basta ganun na lang. 45 taon ko siyang pinalaki, nagsakripisyo para sa kanya, at itinatapon niya ako na parang basura. Ngunit huminga ako ng malalim at ngumiti dahil may isang bagay na hindi alam ng aking minamahal na anak. Ang pangalan ko ay Antonia Reyes. Ako ay 71 taong gulang. At hanggang sa sandaling iyon, akala ko ay kilala ko ang aking anak. 6 na buwan na akong balo. Ang aking asawa, si Roberto, ay pumanaw dahil sa heart attack habang kumakain kami ng almusal, gaya ng ginagawa namin tuwing umaga sa loob ng 40 taon. Noon, inihanda niya ako ng kape na may gatas at toast. Gaya ng dati, hinagkan niya ang aking noo at sinabing, Magandang umaga, mahal. Iyon ang huli niyang salita. Mula noon, si Angelica ay naging mas naroroon sa aking buhay, o iyon ang akala ko. 3 beses siyang bumibisita sa isang linggo. Tinulungan niya ako sa mga kaayusan para sa libing at sinamahan ako sa grocery. Iminungkahi pa niya na magpatingin ako sa doktor para sa general check-up. Ma, kailangan mong alagaan ang sarili mo ngayong wala ka ng kasama, sasabihin niya, na may ngiti na akala ko ay pag-ibig. Ngunit ngayon ay naiintindihan ko na iyon pala ay para sa kanyang convenience. Ang beach house ay naging santuwaryo namin sa loob ng maraming taon. Binili namin ni Roberto iyon noong 15 taong gulang si Angelica sa pamamagitan ng matinding sipag at sakripisyo. Bawat tag-init, pumupunta kami roon, gumagawa ng mga alaala, nagdiriwang ng mga kaarawan at Pasko. Dala ni Angelica ang kanyang mga boyfriend at, kalaunan, ang kanyang asawang si Eduardo. Nagluluto ako para sa lahat, naglilinis at naglalaba. Iyon ang tradisyon ng aming pamilya. Hindi ko inakala na makikita lang niya ito bilang pera. At ang kotse, ang lumang Ford pickup truck na inalagaan ni Roberto na parang sarili niyang anak. Nilalabhan niya iyon tuwing linggo, regular na pinapalitan ang langis, at laging ipinaparada sa parehong pwesto sa ilalim ng lilim ng puno. Alam ni Angelica kung gaano kahalaga sa akin ang truck na iyon. Iyon na lang ang natira sa akin mula kay Roberto. Ang amoy niya ay naroon pa rin sa mga upuan. Nang ibaba niya ang telepono, nanatili ako roon sa hindi komportabling berde na plastik na upuan na papaligiran ng iba pang may sakit. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi ako umiyak. May kakaibang nangyari sa loob ko. Isang kapayapaan na hindi ko naramdaman mula nang mamatay si Roberto. Dahil sa sandaling iyon, naalala ko ang isang bagay na ganap kong nakalimutan. 3 araw bago siya mamatay, inabot sa akin ni Roberto ang isang Manila envelope. Antonia, ilagay mo ito sa drawer ng iyong dresser. Kung may mangyari sa akin, buksan mo ito pagkatapos ng ilang panahon, ngunit kapag handa ka na lang. Inilagay ko iyon nang hindi nag-iisip ng husto. Pagkatapos ng libing, sa dami ng kalungkutan at kaayusan, nakalimutan ko lang. Ngunit naroon iyon, naghihintay sa akin sa bahay. Tinawag ako ng nurse para pumasok sa opisina. Sinuri ako ng doktor at sinabing malusog ako para sa aking edad,
na kailangan ko lang magpahinga ng higit pa at kumain ng mas mahusay. Tumango ako at ngumiti, ngunit ang isip ko ay nasa iba. Iniisip ko ang envelope na iyon, ang kalamigan sa boses ni Angelica, at kung paano si Eduardo ang marahil ang nasa likod ng lahat. Hindi niya ako kailanman nagustuhan. Lagi niya akong nakikita bilang istorbo. Umalis ako sa opisina at dahan-dahang naglakad patungo sa hintuan ng bus. Wala na akong kotse, ayon kay Angelica. Ngunit habang naghihintay ako, hindi ko maiwasang ngumiti. May kakaibang tula sa lahat ng ito. Akala ng aking anak ay wala siyang iniwan sa akin. Ngunit ang hindi niya alam ay si Roberto, ang aking mahal na Roberto, ay laging isang taong nagplano ng maaga. Dumating ang bus at umupo ako sa tabi ng bintana. Pinanood ko ang pagdaan ng lungsod. Ang mga bahay, ang mga tindahan, ang mga taong nagmamadali, lahat ay may sariling trahedya, sariling sikreto. Mayroon din akong sarili at malapit ko na silang matuklasan. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa aking kwarto. Binuksan ko ang drawer ng dresser at naroon ang Manila envelope, eksaktong kung saan ko ito iniwan. Bahagyang nanginig ang aking mga kamay habang dinampot ko iyon. Nararamdaman kong may ilang dokumento sa loob. Sinulat ni Roberto ang aking pangalan sa harap, sa kanyang malinis na sulat kamay. Umupo ako sa kama na pinagsaluhan namin sa loob ng maraming taon, at huminga ng malalim. Nagdidilim na sa labas at napupuno ang bahay ng mga pamilyar na anino na hindi ko na kinatatakutan. Binuksan ko ang envelope ng dahan-dahan na parang nagbabalat ng regalo sa kaarawan. Ang matatagpuan ko sa loob ay magbabago ng lahat. Ang nakita ko sa envelope na iyon ay nagpakaba sa akin. May mga legal document, mga titulo ng lupa, mga bank certificate at isang sulat kamay mula kay Roberto. Napuno ng luha ang aking mga mata habang binabasa ko ang pamilyar niyang sulat. Mahal kong Antonia, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako sa tabi mo. Patawarin mo ako sa hindi pagsasabi sa iyo ng lahat habang buhay pa ako. Ngunit gusto kitang protektahan mula sa mga alalahanin. Sa paglipas ng mga taon, ipinuhunan ko ang aming mga ipon sa mga ari-arian at negosyo. Wala lang tayong beach house. Mayroon tayong 6 na iba pang ari-arian, kasama na ang apartment building kung saan nakatira sina Angelica at Eduardo. Mayroon din tayong shares sa 3 kumpanya na nagkakahalaga ng higit pa sa iyong maiisip. Mayaman ka, mahal ko. Mayaman ka na noon pa man, ngunit ngayon nakasulat din ito sa papel. Nanginig ang aking mga kamay habang tiningnan ko ang mga dokumento. May mga titulo ng mga bahay sa iba't ibang kapitbahayan ng lungsod, isang kondo sa downtown, isang maliit na motel sa baybayin, at totoo nga, ang 20 palapag na apartment building kung saan nakatira ang aking anak. Si Roberto ang tahimik na may-ari sa loob ng nakaraang 10 taon, ngunit inilagay niya ang lahat sa pangalan ng isang kumpanya na hindi ko alam. At ayon sa mga papel, ako ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanyang iyon. Mayroon ding mga bank statement para sa mga account na hindi ko alam na umiiral, na may mga numero na tila hindi totoo. Si Roberto ay naging bus driver sa loob ng 40 taon, ngunit tila siya rin ay isang napakatalinong investor. Bawat sentimo na inipon namin, bawat sakripisyo na ginawa namin, pinarami niya ng tahimik at wala akong alam. Sa sulat, ipinaliwanag ni Roberto na itinago niya ang lahat dahil ayaw niyang mag-alala ako tungkol sa pera o malaman ni Angelica ang tungkol sa aming tunay na sitwasyon sa pananalapi. Alam mo naman, ang anak natin, Antonia, kung alam niyang mayroon tayong ganito kalaking pera, magbabago ang ugali niya. Gusto kong mahalin niya tayo kung sino tayo, hindi kung ano ang mayroon tayo. Napakalaking kabalintunaan. Iniwan kami ng aming anak na akala niya ay wala kaming pera, samantalang sa totoo, mayroon kaming lahat. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Naglakad ako sa paligid ng bahay, hinahawakan ang mga lumang kasangkapan at knickknacks na laging pinupunan ni Angelica na outdated. Tiningnan ko ang mga larawan ng pamilya sa dingding, lalo na ang isa kung saan siya ay 5 taong gulang nakaupo sa kandungan ni Roberto at tumatawa. Saan nagpunta ang matamis na munting batang iyon? Kailan siya naging ganito kalamig, ganito katuso?
Kinabukasan, maaga sa umaga, tumunog ang telepono. Si Angelica na naman. Kakaiba ang tono ng kanyang boses, mas malambing, ngunit natuto na akong mag-ingat sa mga pagbabagong iyon ng tono. Ma, kamusta ka? Gusto kong sabihin sa iyo na nai-transfer na namin ang pera mula sa bahay at sa kotse. Diniposito namin ang share mo sa account mo. Hindi iyon malaki, ngunit makakatulong iyon sa iyo para mabuhay sa loob ng ilang buwan habang naghahanap ka ng mas maliit. Ang share ko? Tanong ko. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Oo, ma. Malinaw na hindi ka namin iiwan ng walang anuman. Binigyan ka namin ng 30%. Makatarungan yon, di ba? Kailangan namin ng pera para sa aming investment sa Europa. Mayroong isang napakagandang business opportunity si Eduardo doon. 30% ng sarili kong mga gamit. Napakageneroso. Ganun ba? Anak, at kailan ang alis ninyo? Ngayong hapon. Nakaimpake na ang aming mga bag. Mawawala kami ng 6 na buwan. Siguro mas matagal pa kung maging maayos ang negosyo. Ngunit huwag kang mag-alala, ma. Pagbalik namin, tutulungan ka naming makahanap ng maliit na apartment. Isang bagay na angkop sa iyong mga pangangailangan. Angkop sa aking mga pangangailangan. Tila alam niya kung ano ang mga pangangailangan ko. Sige, Angelica, mag-ingat kayo sa biyahe. Ay, ma, alam kong maiintindihan mo. Palagi ka namang compassionate. Mahal na mahal ka namin. At ibinaba niya ang telepono. Nanatili ako roon na hawak ang telepono. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, tumawa ako. Tumawa ako tulad ng hindi ko ginawa mula nang mamatay si Roberto. Ang sitwasyon ay napaka-absurd. Nakakatawa. Ninakawan ako ng aking anak. Pinalayas ako sa sarili kong bahay. Kinausap ako ng may hindi matitiis na condescension. At ang lahat ay para tustusan ng isang European adventure na malamang ay magiging isang kalamidad. Ngunit ang pinaka-nakakainis sa akin ay hindi ang pera. Ito ay ang kadalian kung paano niya ako itinatapon. 45 taon ng aking buhay ang inialay ko sa kanya, ng sakripisyo, ng walang pasubaling pag-ibig, at binura niya ako sa kanyang buhay sa isang 2 minutong tawag sa telepono. Iyon ang tunay na masakit. Tiningnan ko ang aking bank account online. At totoo nga, nagdeposito sila ng halaga na tila generous sa kanila, ngunit sa akin ay isang panlilibak. Ibinenta nila ang beach house sa mas mababang halaga kaysa sa tunay na halaga nito marahil dahil kailangan nila ng cash agad at ibinenta nila ang truck ni Roberto sa napakababang halaga. Nang hapong iyon, mula sa aking bintana, pinanood ko sina Angelica at Eduardo na naglalagay ng kanilang mga maleta sa isang taksi. Si Eduardo ay may dalang 2 malalaking maleta. Si Angelica naman ay may napakamahal na carry-on bag. Pinanood ko silang tumawa, maghalikan at gumawa ng mga plano. Para silang 2 teenager na nasasabik sa isang adventure. Hindi sila tumingin sa aking bintana, hindi sila nagpaalam. Nang umalis ang taksi, umupo ako sa kusina na may tasa ng tsaa at ang mga dokumento ni Roberto na nakakalat sa mesa. Kailangan kong gumawa ng ilang desisyon. Maaari akong tumawag sa isang abogado, bawiin ang aking mga ari-arian, at ibalik ang lahat ng kinuha nila. Ngunit may nagsasabi sa akin na may mas mahusay na paraan upang harapin ito, isang mas edukasyonal na paraan. Tinawagan ko si Attorney Santos, ang abogado na humawak sa mga affairs ni Roberto. Naroon siya sa libing, nagbigay ng condolences at sinabi sa akin na tawagan ko siya kung kailangan ko ng anuman. Well, ngayon, kailangan ko siya. Mrs. Reyes, mabuti at narinig ko kayo. Kumusta na kayo? Maayos naman ako, Ati. Santos, kailangan kitang makita ng madalian. May nakita akong mga dokumento mula kay Roberto na hindi ko masyadong maintindihan. Siyempre, maaari kayong pumunta sa aking opisina bukas ng umaga. Doon ako pupunta. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakatulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko si Roberto. Nakaupo siya sa paborito niyang upuan, nagbabasa ng dyaryo, gaya ng ginagawa niya tuwing umaga. At nang makita niya ako, ngumiti siya at sinabing, "Tama na, mahal ko. Tama na, para ipagtanggol mo ang sarili mo." Nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Hindi iyon eksaktong kaligayahan,
ngunit hindi rin iyon ang kalungkutan na naramdaman ko sa loob ng maraming buwan. Ito ay isang bagay na parang determinasyon. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Roberto, mayroon akong malinaw na layunin. Babawiin ko ang akin, ngunit hindi sa paraan na inaasahan ni Angelica. Kinabukasan, nagbihis ako ng mas maingat kaysa dati. Isinuot ko ang aking wine-colored na damit. Ang sabi ni Roberto ay nagpapakita sa akin na elegant. Inayos ko ang aking buhok at naglagay ng kaunting makeup. At nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang babae na matagal ko nang hindi nakita. Nakita ko ang isang malakas na babae. Ang opisina ni Ate Murder Santos ay nasa downtown. Ito ay isang luma, ngunit elegant na gusali na may marmol na sahig at malalaking bintana. Sinalubong niya ako nang may mainit na ngiti. Ngunit nang ipakita ko sa kanya ang mga dokumento, nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon. Mrs. Reyes, ito ay higit pa sa aking inakala. Napakatalino ni Roberto. Tingnan ninyo, ayon sa mga papel na ito, kayo ang may-ari ng... Alam ko, Ate Mian Santos, na-review ko na. Ang kailangan kong malaman ay kung ano ang magagawa ko ayon sa batas. Ipinaliwanag ni Ate Santos na maayos ang lahat, na lehitimo ang mga dokumento at ako ang nararapat na may-ari ng lahat ng mga ari-arian na iyon. Kinumpirma rin niya ang isang bagay na matagal ko nang pinaghihinalaan. Ang pagbebenta ng beach house ay illegal dahil walang karapatan si Angelica na ibenta iyon. Maaari naming bawiin agad ang bahay, Mrs. Reyes, at maaari rin kaming magsagawa ng legal na aksyon laban sa inyong anak para sa fraud. Hindi, Attorney Santos, ayaw kong magsagawa ng legal na aksyon. Gusto kong gawin ito sa ibang paraan. Gusto kong manatiling sekreto ang lahat sa ngayon. Matutulungan mo ba ako? Tiningnan niya ako ng may pagtataka, ngunit tumango siya. Siyempre, kayo ang aking client. Ano ang kailangan ninyo? Kailangan kong bawiin ninyo ng discreet ang beach house. Gawin ninyo ang nararapat upang kanselahin ang mapanlinlang na benta at kailangan kong tulungan ninyo akong magkaroon ng tunay na kontrol sa lahat ng aking ari-arian, lalo na ang gusali kung saan nakatira ang aking anak. Naiintindihan ko. Ito ay magiging isang proseso na tatagal ng ilang linggo ngunit lubos na magagawa. Perpekto. At Ate Santos, kailangan kong walang makakaalam na ako ang nasa likod ng lahat ng ito kahit sa ngayon. Nang umalis ako sa kanyang opisina, pakiramdam ko ay nagising ako mula sa isang napakahabang panaginip. Naglakad ako sa mga kalye ng downtown na pinapanood ang mga tao, ang mga gusali, ang buhay na nagpapatuloy ng normal. Ngunit para sa akin, nagbago ang lahat. Mayroon akong plano. Ang mga sumunod na linggo ay ang pinakakakaiba sa aking buhay. Opisyal, ako ay isang mahirap na balo na inabandona ng kanyang anak. Ngunit sa lihim, ako ay isang mayamang babae na tahimik na nag-oorkestra sa pagbawi ng aking mga asset. Nagtrabaho ng mahusay si Atty. Santos at bawat ilang araw ay tatawagan niya ako para sa mga update sa pag-usad ng mga legal na proseso. Nagpasya akong manatili muna sa aking bahay. Akin naman iyon sa huli. Bagamat malamang ay inasahan ni Angelica, nalilipat ako sa isang maliit na kwarto. Bawat umaga, gigising ako, mag-aalmusal sa parehong mesa kung saan kami ni Roberto ay nagbahagi ng maraming taon. At pagkatapos ay maglalakad-lakad sa kapitbahayan. Babatiin ako ng mga kapitbahay nang may halong awa at pagtataka na inilaan nila para sa mga bagong balo. Si Aling Aurora, ang kapitbahay ko sa buong buhay, ay lumapit sa akin isang hapon habang dinidiligan ko ang mga halaman sa harap. Antonia, mahal, totoo bang nagpunta sa Europa si Angelica at iniwan ka ng mag-isa? Oo, Aurora, umalis siya kasama si Eduardo. Mayroon silang mga plano sa negosyo doon. At paano ka mabubuhay, Sinta? Alam nating lahat na hindi nag-iwan ng malaking pera si Roberto. Kung alam mo lang, naisip ko. Huwag kang mag-alala, Aurora. Magiging maayos ako. Kailangan mo ba ng anuman? Maaari kitang dalhan ng pagkain, tulungan ka sa grocery? Napakabait mo, ngunit maayos ako, talaga. Tiningnan ako ni Aling Aurora nang may ekspresyon na alam kong mabuti. Iyon ang parehong tingin na natanggap ko pagkatapos ng libing.
Awa na may halong kaunting ginhawa na hindi iyon ang kanyang trahedya. Well, alam mo kung saan ako hahanapin kung kailangan mo ng anuman. Ang mga pag-uusap na ito ay patuloy na umuulit. Ang butcher, ang baker, ang ginang sa corner store. Lahat ay nakikipag-usap sa akin ng may malambot na tono na ginagamit nila sa mga sawimpalad. At tatango ako, ngingiti, at magpapasalamat sa kanilang pag-aalala. Ngunit sa loob, ang isang bahagi sa akin ay nasiyahan sa pagganap na ito. Para itong nabubuhay ng double life. Tinawagan ako ni Ate Mayor Santos isang Miyerkules ng umaga. Mrs. Reyes, meron akong magandang balita. Nagawa kong ikansela ang pagbebenta ng beach house. Ang mga bumili ay hindi alam na mapanlin lang ang benta, kaya ibinalik sa kanila ang kanilang pera nang walang problema. Sa inyo na ulit ang bahay. Mahusay, Ate Mayor Santos. At ang gusali kung saan nakatira si Angelica, iyon ay mas komplikado. Sa teknikal, kayo ang may-ari sa pamamagitan ng kumpanya, ngunit kailangan naming gumawa ng ilang pagbabago sa administratibo upang magkaroon kayo ng direktang kontrol. Iyan ay tatagal pa ng 2 linggo. Perpekto, ipaalam mo sa akin. Pagkatapos ibaba ang telepono, umupo ako sa kusina na may kape at inisip si Angelica. 3 linggo na siya sa Europa at wala akong narinig mula sa kanya. Walang tawag, walang mensahe, wala man lang postcard. Sa kanya, wala na ako mula nang makuha niya ang perang kailangan niya, ngunit alam kong magbabago iyon sa lalong madaling panahon. Nagpasya akong bisitahin ang beach house. Sumakay ako sa bus patungo sa Baybayin, ang parehong ruta na dinala namin ni Roberto ng daan-daang beses. Ang bahay ay eksaktong katulad ng aking naaalala, maliit, kulay cream na may porch na nakaharap sa karagatan. Ang mga bagong may-ari ay naglagay ng ilang mga potted plants sa hagdanan, ngunit bukod doon, pareho pa rin ang lahat. Umupo ako sa gilid ng kalye sa tapat at tiningnan ito sa loob ng 1 oras. Naalala ko ang mga hapon ng tag-init noong bata pa si Angelica, tumatakbo sa beach at nagtatayo ng mga sandcastle. Si Roberto ay nag-iihaw ng isda sa barbecue habang gumagawa ako ng salad sa kusina. Si Angelica ay nagdadala ng mga kaibigan, pagkatapos ay mga boyfriend, pagkatapos ay si Eduardo. Ang lahat ng mga masayang sandaling iyon na ginawa niyang isang simpleng commercial transaction. Isang matandang Ginoo ang lumabas ng bahay at nakita akong nakaupo roon. Lumapit siya sa akin ng may pagtataka. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Opo, salamat. Naalala lang ako. Kilala ko ang dating may-ari. Oo. Kilalang-kilala ko sila. Nakakalungkot ang nangyari. Sinabi sa amin na masama raw ang may edad na ginang at kailangan niyang magbenta ng mabilis. Akala namin ay isang steal, ngunit lumabas na hindi legal ang benta. Kinailangan naming ibalik ang bahay. Kayo ba ay personal na nakakakilala sa kanila? Hindi. Ginawa namin ang lahat sa pamamagitan ng mga intermediary. Ngunit sinabi sa amin na ang anak daw ang humahawak sa lahat dahil hindi na kaya ng nanay. Kung alam mo lang kung gaano talaga kasadlak, naisip ko. Well, natutuwa ako na hindi kayo nawalan ng pera. Oo, sa kasamaang palad naging maayos ang lahat. Bagamat, ngayon, kailangan naming maghanap ng iba pang bahay. Nagustuhan namin ang isang ito ng husto. Umalis ako roon na may mabigat na puso. Hindi lang ang pera ang masakit. Ito ay ang kadalian kung paano nagsinungaling si Angelica tungkol sa akin. Gumawa siya ng kwento tungkol sa aking sakit. Ginamit niya ang aking sinasabing vulnerability upang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Sa kanya, hindi ako isang taong may damdamin, kundi isang balakid na kailangang alisin. Nang gabing iyon, tinawagan ko ulit si Attorney Santos. Attorney Santos, kailangan mong tulungan ako sa isa pang bagay. Gusto ko ring bawiin ang truck ni Roberto. Iyon ay magiging mas mahirap, Mrs. Reyes. Ang truck ay nakapangalan sa inyo, ngunit ang inyong anak ay may power of attorney na nagpapahintulot sa kanya na ibenta iyon. Paano nangyari iyon? Tila, nilagdaan ninyo ang power of attorney na iyon ilang buwan na ang nakalipas matapos mamatay ang inyong asawa. Hindi ba ninyo naaalala? Narito na, ang sandali kung kailan nagsimulang planuhin ni Angelica ang lahat ng ito.
Malabo kong naaalala na lumagda ako sa ilang mga papel na dinala niya sa akin, na sinasabi niya na para mapadali ang mga kaayusan sa libing at mana. Sobrang gulong-gulo ako sa kalungkutan, kaya lumagda ako ng hindi nagbabasa. Napakawalang malay ko. Naiintindihan ko, Atay Santos, mayroon bang paraan upang mabawi iyon? Maaari naming subukan, ngunit ito ay magiging mas komplikado. Kailangan naming patunayan na nilagdaan ninyo ang power of attorney na iyon sa ilalim ng panlilinlang o pamimilit. Gawin natin. Gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Sa sumunod na mga linggo, nagkaroon ako ng kakaibang routine. Sa umaga, ako ang mahirap na balo na alam ng lahat. Lalabas ako upang bumili ng mga pangangailangan, makikipag-usap sa mga kapitbahay at panatilihin ang mga appearances. Ngunit sa hapon, naging isang businesswoman ako. Pag-aaralan ko ang mga dokumento ni Roberto, kakausapin si Ate Santos at planuhin ang aking susunod na hakbang. Natuto ako ng mga bagay tungkol sa finance na hindi ko akalain na kakailanganin kong malaman. Natuklasan ko na si Roberto ay mas matalino kaysa sa akala ko. Bawat isa sa kanyang mga investment ay maingat na kinalkula. Ang gusali kung saan nakatira si Angelica, halimbawa, ay hindi lang kumikita mula sa upa. Ito ay nasa isang lugar na mabilis na tumataas ang halaga. Natuklasan ko rin na si Eduardo, ang asawa ni Angelica, ay may malaking utang. Kumuha siya ng mga utang gamit ang apartment na kanilang tinitirhan bilang collateral, nang hindi alam na hindi siya ang tunay na may-ari. Kapag nalaman ito ng mga bangko, mapupunta siya sa malaking problema. Tinawagan ako ni Ate Santos isang Biyernes na may mahalagang balita. Mrs. Reyes, natapos na namin ang lahat ng paperwork. Mayroon na kayong kabuuang kontrol sa lahat ng inyong ari-arian. Nabawi ko na rin ang truck ni Roberto. Ang bumili ay naging kakilala ko at nang ipaliwanag ko ang sitwasyon, pumayag siyang ibalik ito kapalit ng maliit na compensation. Mahusay na trabaho, Atenea Santos. Ngayon, kailangan mong tulungan ako sa isa pang bagay. Gusto kong magpadala ka ng isang sulat sa aking anak. Anong uri ng sulat? Isang eviction notice. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Mrs. Reyes, sigurado ba kayo na gusto ninyong gawin ito? Lubos na sigurado. Nagpasya siyang hindi ako mahalaga sa kanyang buhay. Ngayon, malalaman niya kung gaano talaga ako kahalaga. Naiintindihan ko. Gusto ba ninyong ipadala ko sa Europa? Hindi. Gusto kong ibigay ninyo sa kanya kapag bumalik na siya. May pakiramdam ako na malapit na iyon. Hindi ako nagkamali. Nang hapong iyon, tumakbo si Aling Aurora sa aking bahay na may sariwang balita mula sa kapitbahayan. Antonia, alam mo bang may problema si Eduardo sa bangko? Sinabi sa akin ng bayaw ko na nagtatrabaho roon na iniimbestigahan nila ang ilang mga utang na kinuha niya gamit ang apartment na kanilang tinitirhan bilang collateral, ngunit lumabas na hindi pala kanya ang apartment. Talaga? Oo. At tila hindi alam ni Angelica ang anuman. Sinasabi na kailangan niyang bumalik mula sa Europa upang ayusin ang gulong ito. Nakakagulong sitwasyon. Oo, at ang pinakamasama ay tila nagsinungaling si Eduardo sa kanya tungkol sa negosyo sa Europa. Walang negosyo. Gusto niya lang tumakas sa mga utang niya rito. Perpekto. Ang lahat ay gumagana eksakto tulad ng inaasahan ko. Nagtiwala si Angelica kay Eduardo, isinakripisyo ang kanyang relasyon sa akin para sa kanya, at ngayon ay natutuklasan niya na hindi siya ang lalaking akala niya. Nang gabing iyon, umupo ako sa porch na may tasa ng tsaa at tiningnan ang mga bituin. Sinasabi ni Roberto na ang mga bituin ay ang mga kaluluwa ng mga taong nabuhay ng buo na pinapanood ang kanilang mga pamilya mula sa langit. Kung totoo iyon, naroon siya, pinapanood ang kanyang plano na nagaganap ng perpekto. Salamat, mahal ko, sabi ko sa langit. Salamat sa pag-aalaga sa akin kahit pagkatapos ng iyong kamatayan. Kinabukasan, maagang tumawag sa akin si Atin Santos. Mrs. Reyes, mayroon akong balita. Kagagaling lang ng inyong anak sa bansa. Nag-iisa siya sa airport. Mag-isa? Oo, tila nanatili si Eduardo sa Europa. May mga chismis na nagkaroon sila ng napakalaking away. Ganun ba? Naipadala mo na ba ang sulat?
Ipadadala ko ngayon. Dapat matanggap niya iyon bukas. Ibinaba ko ang telepono at nanatili ako roon sa kusina na nakakaramdam ng halo ng kaba at pag-asa. Pagkatapos ng napakaraming linggo ng tahimik na pagpaplano, sa wakas ay dumating na ang sandali para sa unang tunay na hakbang. Malapit nang matuklasan ni Angelica na ang kanyang ina ay hindi ang walang kalaban-labang biktima na inakala niya. Dumating si Angelica sa kanyang apartment noong Martes ng gabi. Alam ko ito dahil si Aling Aurora, na tila may mga informant sa buong kapitbahayan, ay dumating upang sabihin sa akin kinabukasan, "Antonia, bumalik ang anak mo kagabi." Nakita ko siyang pumasok na may isang maleta, ngunit mukha siyang masama, maputla, na may maitim na bilog sa ilalim ng mata na parang umiiyak siya sa buong biyahe. Nag-iisa, ganap na nag-iisa. At may kakaiba, Antonia, nang tanungin siya ng doorman para sa mga susi, wala siya. Kinailangan niyang hilingin sa superintendent na papasukin siya gamit ang emergency copy. Kawili-wili. Kay Eduardo ang mga susi na nangangahulugang malamang ay nagpasya siyang huwag nang bumalik. O baka may natuklasan si Angelica tungkol sa kanya at tumakas. Sa anumang kaso, bumalik ang aking anak at sa lalong madaling panahon, matatanggap niya ang aking maliit na regalo ng pagtanggap. Tinawagan ako ni Ate Santos ng hapong iyon. "Mrs. Reyes, naihatid na ang sulat 1 oras na ang nakalipas. Kinumpirma ng doorman na natanggap ito ng inyong anak ng personal." "Perpekto. Gaano katagal ang ibinigay natin sa kanya?" 30 araw para lumikas sa apartment ayon sa legal standard. "Ngunit Mrs. Reyes, sigurado ba kayo na gusto ninyong gawin ito? Anak ninyo iyan, sa huli." "Atayder Santos, pinalayas ako ng aking anak sa sarili kong bahay sa isang 2 minutong tawag sa telepono. Ibinenta niya ang mga gamit ko nang hindi nagtatanong. Trinato niya ako na parang basura. Ngayon, matututunan niya na may mga kahihinatnan ang mga aksyon." "Naiintindihan ko. Gusto ko lang siguraduhin na naisip ninyo ang lahat ng implikasyon." "Naisip ko na ang lahat, Attorney Santos, lahat ng iyon." Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nanatili akong gising na iniisip ang mukha ni Angelica nang mabasa niya ang sulat. Ang paunang pagkalito, pagkatapos ay ang hindi paniniwala, pagkatapos ay ang pagkataranta. Malamang ay iisipin niya na isang pagkakamali na may sumusubok na manloko sa kanya. Ngunit kapag tumawag siya upang i-verify, matutuklasan niya na ang lahat ay ganap na legal. Kinabukasan, na parang hinihintay niya ang tawag ko, tumunog ang telepono ng 8:00 ng umaga. Si Angelica iyon, at ang kanyang boses ay tila desperado. Ma, kailangan kitang makausap ng madalian." "Magandang umaga, anak. Kumusta ang Europa?" "Ma, wala akong oras para dyan ngayon. May natanggap akong kakaibang sulat kahapon. Sinasabi na kailangan kong lumikas sa apartment ko sa loob ng 30 araw. Kailangan ay isang pagkakamali iyon, di ba? May alam ka ba tungkol dito?" "Isang eviction notice. Kakaiba. Mula kanino?" "Mula sa isang kumpanya na hindi ko kailanman narinig. Ito ay tinatawag na..." "Teka, hanapin ko ang sulat. Robert Investments Inc. Alam mo ba ang kumpanyang ito?" Ginamit ni Roberto ang sarili niyang pangalan para sa kumpanya. Napakaganda. "Hindi, anak. Hindi ko kailanman narinig ang pangalan na iyon. Sigurado ka ba na lehitimo ang sulat?" "Iyon ang gusto kong malaman. Ma, kailangan mong tulungan ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Iniwan ako ni Eduardo sa Europa. Tumakas siya kasama ng ibang babae at ngayon bumalik ako dito. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari." Narito ang kumpirmasyon. Iniwan siya ni Eduardo. Marahil nang maubos ang pera o nang napagtanto niya na ang mga legal na problema sa bahay ay mas seryoso kaysa sa akala niya. Kawawang Angelica. Isinakripisyo niya ang kanyang pamilya para sa isang walang kwentang lalaki. "Pasensya na, anak. Nasaan ka ngayon?" "Nasa apartment ako, ngunit hindi ko alam kung hanggang kailan." "Ma, maaari ba akong pumunta para makita ka? Kailangan kong makipag-usap sa isang tao. Wala na akong iba." Ang kabalintunaan ay perpekto. Ngayon na wala na siya sa lalaki kung kanino niya ako inabandona, naalala niyang mayroon siyang ina.
Siyempre anak, pumunta ka kahit kailan mo gusto. Papunta na ako. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Kailangan kong maging perpekto para sa pagganap na ito. Isinuot ko ang aking pinaka-conservative na kulay abong damit, itali ang aking buhok sa isang simpleng bun, at sinanay ang aking ekspresyon ng isang nag-aalala ngunit nagbitiw na ina. Pagdating ni Angelica, makikita niya eksakto ang inaasahan niyang makita, isang mahirap, vulnerable na balo na inabandona ng sarili niyang anak. Dumating si Angelica pagkalipas ng isang oras. Nang buksan ko ang pinto, nagulat ako sa masamang hitsura niya. Pumayat siya, may malalim na bilog sa ilalim ng kanyang mata, at ang kanyang mamahaling damit ay tila may kunot at hindi maayos. Namumula ang kanyang mga mata mula sa pag-iyak. "Ma?" sabi niya. At sa isang sandali ay akala ko ay yayakapin niya ako, ngunit huminto siya na parang bigla niyang naalala kung paano natapos ang mga bagay sa pagitan namin. "Pumasok ka, anak. Gusto mo ba ng kape?" "Opo, pakiusap." Umupo kami sa kusina sa parehong mesa kung saan ko binasa ang mga dokumento ni Roberto ilang linggo na ang nakalipas. Tila maliit si Angelica sa upuang iyon, nawawala tulad noong bata pa siya at dumating upang sabihin sa akin ang tungkol sa kanyang mga problema sa paaralan. "Ma, patawarin mo ako sa paraan ng pag-alis ko. Alam kong hindi kita trinato ng maayos." "Nasa nakaraan na yon, anak." Hindi. Minamalas ko po kayo. Nagsabi po ako ng mga kakilakilabot na bagay at ngayon, nabasag ang kanyang boses. "Ngayon, wala na akong kahit sino." "Anong nangyari kay Eduardo?" "Umalis siya kasama ng isang 25 taong gulang na hotel waitress sa Paris. Lumabas na wala naman talagang negosyo sa Europa. Lahat ay kasinungalingan. Gusto niya lang tumakas sa mga utang niya rito at gamitin ang pera mula sa pagbebenta ng bahay ninyo para tustusan ang kanyang adventure." "Lahat ng utang?" "Opo, ma. Sobrang daming utang. Tila kumuha siya ng mga utang sa loob ng maraming taon gamit ang apartment na tinitirhan namin bilang collateral. Ngunit ngayon, nalaman ko na hindi pala siya ang may-ari ng apartment." "Paano nangyari iyon?" "Narito ang aking pagkakataon." "Hindi ko alam, anak. Napakakomplikado ng mga bagay tungkol sa ari-arian. Ang problema ay ngayon, hinahabol ako ng mga bangko para sa mga utang niya. Sinasabi nila na dahil kasal kami, responsable rin ako." "At ang diborsyo?" "Hindi ko nga alam kung nasaan si Eduardo ngayon. Basta nawala na lang. Patay ang kanyang telepono. Hindi sumasagot sa mga email. Wala. Para siyang naglaho." "Perpekto." Tumakas si Eduardo na parang daga na noon pa man, iniiwan si Angelica na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon ng mag-isa. Sa isang paraan, ginawan niya ako ng pabor. Ngayon, nararanasan ng aking anak eksakto ang naramdaman ko nang iwan niya ako. Pagkakanulo ng isang taong ganap niyang pinagkatiwalaan. "Pasensya na, anak. Hindi ko alam na ganito kalala ang mga bagay. Hindi ko rin, ma. Akala ko mahal ako ni Eduardo na magtatayo kami ng isang bagay na magkasama, ngunit lumabas na ako lang pala ang madaling paraan para makakuha siya ng pera at mga dokumento." Nagsimulang umiyak si Angelica muli. Tunay na luha ng tunay na desperasyon. At sa isang sandali, lumambot ang puso ko bilang isang ina. Gusto ko siyang yakapin, aliwin siya, sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat. Ngunit naalala ko ang kalamigan sa kanyang boses nang tawagan niya ako mula sa opisina ng doktor. Ang kadalian kung paano niya ako itinatapon. Ang paraan kung paano niya ako kinausap na parang ako ay isang pasanin. "Nakausap mo ba ang isang abogado tungkol sa sulat?" "Wala akong pera para sa abogado, ma. Ginastos namin ang lahat ng pera sa Europa. Kinuha ni Eduardo ang maliit na natira nang tumakas siya kasama ng babaeng iyon." "Kaya, ano ang gagawin mo?" "Hindi ko alam. Akala ko baka maaari akong manatili sa inyo ng ilang sandali hanggang sa makahanap ako ng trabaho at makakuha ng maliit na lugar para tirahan." Narito ang tanong na hinihintay ko. Pagkatapos akong paalisin sa sarili kong bahay, pagkatapos ibenta ang aking mga gamit, pagkatapos akong tratuhin na parang basura, gusto niya ngayon na sagipin ko siya.
Gusto niyang iligtas siya ng mahirap na balo na nilikha niya mula sa mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga aksyon. Siyempre anak, ito ay laging magiging tahanan mo. Tiningnan ako ni Angelica nang may pagtataka na parang hindi niya inaasahan na magiging ganito kadali. Talaga ma, pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ikaw ang anak ko, Angelica. Hindi iyon magbabago kailanman. Tumayo siya at sa pagkakataong ito, niyakap niya ako. Ito ay isang desperadong yakap mula sa isang nalulunod at kumakapit sa tanging bagay na mahahanap niya. Niyakap ko rin siya, ngunit hindi nang may walang pasubaling pag-ibig mula sa nakaraan. Ngayon, may kalkulasyon sa aking yakap. Strategy. Salamat ma, nangangako akong makakahanap ako ng trabaho sa lalong madaling panahon. Hindi ako magiging pasanin. Huwag kang mag-alala tungkol dyan ngayon. Magpahinga ka, magpagaling, at pagkatapos ay tingnan natin kung ano ang mga opsyon mo. Umalis si Angelica ng hapong iyon upang kunin ang ilang mga gamit mula sa kanyang apartment. Nanatili ako sa kusina, iniisip kung gaano kadali iyon. Lumapit siya sa akin eksakto tulad ng binalak ko, wasak, desperado, walang opsyon, at higit sa lahat, wala siyang hinala. Sa kanya, ako pa rin ang mahirap na inabandona na ina na nangangailangan ng kanyang awa. Ngunit ito ay ang unang bahagi lamang ng aking plano. Ang pananatili niya sa akin ay magbibigay sa akin ng perpektong pagkakataon para sa susunod na phase. Hahayaan ko siyang manirahan, maging ligtas, at maniwala na nakakita siya ng kanlungan sa aking bahay. At pagkatapos, kapag hindi niya inaasahan, ituturo ko sa kanya ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mahirap sa pamamagitan ng pagpili at pagiging mahirap sa pamamagitan ng kahihinatnan. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Ate Santos. Ate Santos, kailangan mong gawin ang isa pang bagay para sa akin. Sabihin po ninyo, Mrs. Reyes. Gusto kong imbestigahan mo ang mga utang ni Eduardo. Gusto kong malaman eksakto kung magkano ang utang niya at kanino, at kung ano ang mga legal option ko upang ihiwalay sila sa aking anak. Iyan ay magtatagal, ngunit magagawa. Perpekto. At Atayder Santos, gusto kong panatilihin mo itong absolute secret. Walang sino man ang makakaalam na ako ang nasa likod ng investigasyong ito. Siyempre, Mrs. Reyes, maari ko bang itanong kung ano ang inyong huling plano? Ang plano ko, Atayder Santos, ay napakasimple. Ililigtas ko ang aking anak, ngunit kailangan muna niyang maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng maubos ang lahat. Nang ibaba ko ang telepono, nagbuhos ako ng isang baso ng wine na iniipon ni Roberto para sa mga espesyal na okasyon. Matagal na akong hindi nagkaroon ng ganitong espesyal na okasyon. Nagsimula na ang laro at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nasa kamay ko ang lahat ng magagandang baraha. Lumipat si Angelica sa aking bahay kinabukasan. Dumating siya na may dalang 2 maleta at isang cardboard box. Iyon na lang ang natira sa kanyang dating buhay. Pinanood ko siyang mag-impake sa kanyang lumang kwarto, ang parehong kwarto na tinulugan niya noong teenager pa siya, at nakita ko ang kahihiyan sa bawat isa sa kanyang mga galaw. Mula sa pagtira sa isang luxury condo patungo sa pagtakas sa kanyang kwarto noong bata pa siya. Ma, nakita ko ito sa apartment, sabi niya, pinapakita sa akin ang isang Manila envelope. Nasa mga gamit ni Eduardo. May pangalan mo. Isa pa itong envelope ni Roberto. Bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit pinanatili ko ang aking composure. Pangalan ko? Kakaiba. Oo, tingnan mo. Ipinakita niya sa akin ang envelope. Sa katunayan, nakasulat ang pangalan ko rito sa sulat kamay ni Roberto. Ngunit ang envelope na ito ay iba sa nakita ko sa aking dresser. Mas maliit ito, mas bago. Baka nakita ito ni Eduardo sa mga gamit ni tatay nang mamatay siya at nakalimutan niyang ibigay sa akin, sabi ni Angelica. Posible, maaari ko bang tingnan? Binuksan ko ang envelope sa kanyang harapan. Sa loob ay isang maikling sulat at isang maliit na susi. Sabi ng sulat, Antonia, kung binabasa mo ito pagkatapos matanggap ang pangunahing envelope, nangangahulugan na ang ating anak ay dumaraan sa mahirap na panahon.
Binubuksan ng susi na ito ang isang safety deposit box sa Central Bank Downtown Branch. Ang numero ay 247. May isang bagay doon na makakatulong sa iyo upang tulungan siya, ngunit gamitin mo ito ng matalino. Sa walang hanggang pag-ibig, Roberto. Binasa ni Angelica ang sulat sa likod ng aking balikat. Isang safety deposit box? May safety deposit box si tatay? Wala akong ideya. Hindi rin ako, nagsinungaling ako. Hindi kailanman sinabi sa akin ng iyong tatay ang tungkol dito. Sa tingin mo, dapat ba nating puntahan upang tingnan kung ano ang naroon? Hindi ko alam, anak. Baka mas mabuting iwanan na lang ang mga bagay-bagay. Pero ma, baka mayroong mahalagang bagay doon. Mga dokumento o... Hindi ko alam, baka may mahalagang bagay na makakatulong sa atin. Ang desperasyon sa kanyang boses ay malinaw. Si Angelica ay kumakapit sa anumang posibilidad na makahanap ng paraan palabas sa kanyang sitwasyon at hahayaan ko siyang kumapit ng kaunti pa bago ko ipakita sa kanya ang kumpletong katotohanan. Sige, sabi ko pagkatapos ng isang kinakalkula na paghinto. Maaari tayong pumunta bukas. Nang gabing iyon, naghapunan kami ni Angelica nang magkasama sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Nagluto siya, sinusubukang maging kapaki-pakinabang, ngunit ang pagkain ay may lasa ng pagkakasala at desperasyon. Sinabi niya sa akin ang mas maraming detalye tungkol sa nangyari sa Europa at bawat kwento ay mas masama kaysa sa huli. Nagsinungaling si Eduardo tungkol sa lahat. Ma, hindi lang tungkol sa negosyo, kundi pati na rin sa mga utang. Akala ko kaunting pera lang ang utang niya, ngunit lumabas na umabot sa mahigit 5 milyon, 5 milyong piso ang utang niya. At ang pinakamasama ay ginamit niya ang pangalan ko para sa ilan sa mga utang nang hindi ko alam. Paano nangyari iyon? Pineke niya ang aking lagda. Nang ikasal kami, binigyan ko siya ng ilang mga dokumento upang hawakan ang banking para sa aming joint account. Hindi ko kailanman inakala na gagamitin niya iyon para dito. Meron ka bang paraan upang patunayan na hindi mo alam? Hindi ko alam. Napakakomplikado ng lahat. Sinasabi ng mga bangko na dahil kasal kami, responsable rin ako sa lahat ng utang niya. At ang diborsyo. Hindi ko nga alam kung nasaan si Eduardo ngayon. Basta naglaho na lang. Patay ang kanyang telepono. Hindi sumasagot sa mga email. Wala. Para siyang naglaho. Perpekto. Tumakas si Eduardo na parang dagana noon pa man, iniiwan si Angelica na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon ng mag-isa. Sa isang paraan, ginawan niya ako ng pabor. Ngayon, nararanasan ng aking anak eksakto ang naramdaman ko nang iwan niya ako. Pagkakanulo ng isang taong ganap niyang pinagkatiwalaan. Pasensya na anak, hindi ko alam na ganito kalala ang mga bagay. Hindi ko rin ma, akala ko mahal ako ni Eduardo. Na magtatayo kami ng isang bagay na magkasama, ngunit lumabas na ako lang pala ang madaling paraan para makakuha siya ng pera at mga dokumento. Nagsimulang umiyak si Angelica muli. Paano ako naging ganito katanga? Paano hindi ko napagtanto kung sino talaga siya? Nakakatukso na sabihin sa kanya na nakita ko na ang mga palatandaan mula sa simula, na sinubukan ko siyang bigyan ng babala na hindi kailanman tila mapagkakatiwalaan si Eduardo, ngunit iyon ay makasisira sa aking fasad bilang isang compassionate at vulnerable na ina. Ang pag-ibig ay maaaring maging bulag minsan, anak. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero ma, hindi ko lang sinira ang buhay ko. Sinira ko rin ang sa inyo. Minamalas ko po kayo ng kakilakilabot. Kinuha ko ang bahay ninyo, ang truck ninyo, ang mga gamit ninyo, at lahat ay para ibigay sa isang lalaking umabandona sa akin sa unang pagkakataon. Ngayon, dalawa tayong mahihirap na babae na sumusubok mabuhay dahil sa akin. Nasa nakaraan na iyon, Angelica. Magiging maayos tayo. Hindi. Ngayon, pareho tayong may problema dahil sa aking mga pagkakamali. Nawala sa inyo ang lahat ng iniwan ni tatay at nawala sa akin ang aking kasal at ang aking kinabukasan. Dalawa tayong mahihirap na babae na sumusubok mabuhay. Kung alam lang niya, naisip ko, na sa mismong sandaling ito ay mayroon akong mas maraming pera kaysa sa maaari niyang isipin na ako ang may-ari ng gusali kung saan siya nakatira, na maaari kong lutasin ang lahat ng kanyang mga problema sa isang tawag lang sa telepono.
ngunit hindi pa oras. Kinabukasan, pumunta kami sa bangko. Kinakabahan si Angelica, umaasa. Pinanatili ko ang aking pag-arte bilang isang nalilitong balo na hindi gaanong nakakaintindi tungkol sa finance. Dinala kami ng empleyado ng bangko sa mga safety deposit box na verify ang aking ID at binuksan ang box na may numerong 247. Sa loob ay mga hiyas, maraming hiyas, sing-sing, kuwintas, bracelet, hikaw. Nakilala ko ang ilang mga piraso bilang mana mula sa pamilya ni Roberto. Ang iba ay ganap na bago sa akin. Mayroon ding isang sulat na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng bawat piraso at ang tinatayang halaga nito. Napasinghap si Angelica. Ma, ito ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Sa tingin mo? Oo, tingnan mo ang esmeralda sa pearl necklace na ito. Ma, nag-ipon si tatay ng isang kayamanan dito. Ayon sa sulat ni Roberto, ang mga hiyas ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 milyon, 10 milyong piso. Ito ay isang malaking halaga, ngunit wala iyon kumpara sa iba kong asset. Para itong nakakita ka ng ilang barya sa ilalim ng sofa kung mayroon kang 1 milyon pesos sa bangko. Ano ang gagawin natin dito, ma? Hindi ko alam, anak. Mga alaala ng pamilya iyan. Pero ma, maaari nating ibenta ang ilan sa mga piraso. Sa pera na ito, maaari mong mabawi ang beach house ninyo at maaari kong bayaran ang ilan sa mga utang ni Eduardo. Narito na naman. Kahit na nakakita siya ng isang mahalagang bagay, ang unang reaksyon ni Angelica ay isipin kung paano ito gagamitin upang lutasin ang mga problemang nilikha ni Eduardo. Wala pa siyang natutunan. Sigurado ka ba na gusto mong gamitin ang mana ng iyong tatay para bayaran ang mga utang ni Eduardo? Ano pa ang option ko, ma? Kung hindi ako magbabayad sa lalong madaling panahon, babawiin ng mga bangko ang lahat ng mayroon ako. At sa teknikal, wala akong pag-aari. Lahat ay nakapangalan kay Eduardo. Mag-isip ka ng mabuti, anak. Kapag naibenta mo ang mga hiyas na ito, hindi mo na mababawi ang mga iyon. Alam ko, ngunit ano pa ang magagawa ko? Hindi ako makakahanap ng trabaho na may lahat ng mga legal claim na ito. Walang employer ang gugustuhin na kumuha ng isang taong may napakaraming legal na problema. Kinuha namin ang mga hiyas sa bahay. Ikinakalat ni Angelica ang mga iyon sa mesa ng kusina at sinuri ang mga ito isa-isa. Kinakalkula kung alin ang maaari niyang ibenta at alin ang maaari niyang panatilihin. Masakit panoorin siyang gawin ang mga dekada ng kasaysayan ng pamilya na mga numero lang sa isang spreadsheet. Ma, sa tingin ko, makakakuha ako ng P9 milyon, 9 milyong piso para sa mga hiyas, sabi niya isang hapon. Binibilang ang mga bill sa mesa ng kusina. Mas mababa ito kaysa sa inaasahan ko, ngunit sapat na ito upang bayaran ang pinakamadali na utang. Sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Wala akong choice. Kung hindi ako magbabayad sa lalong madaling panahon, kukunin nila ang lahat. Kahit ang bahay na ito ay maaaring nasa panganib kung mapapatunayan nila na mayroon akong ilang uri ng legal na koneksyon sa mga ari-arian. Napakakabalintunaan ng sitwasyon. Nag-aalala si Angelica na mawala ng bahay na akin, nagbabayad ng mga utang ng isang lalaking umabandona sa kanya gamit ang pera mula sa mga hiyas na pag-aari ng parehong lalaki na lumikha ng kayamanan na maaaring magligtas sa kanya. At paano mo idedesisyon kung aling mga utang ang babayaran muna? Nakausap ko ang isang libreng financial advisor sa bangko. Sinabi niya sa akin na unahin ang mga utang na may tunay na collateral dahil iyon ang mga makakaapekto sa ari-arian o magdulot ng agarang pagbawi. Napakalaki ng mature ni Angelica sa mga ilang linggo na ito. Ang babae na nagbenta ng aking mga gamit nang hindi nagtatanong ay ngayon ay maingat na nag-iimbestiga sa bawat desisyon sa pananalapi. Ang pagdurusa ay ginawa siyang mas responsable ngunit mas marupok din. Nang gabing iyon, habang inaayos niya ang mga dokumento ng utang sa mesa, nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Santos. Mrs. Reyes, mayroon akong buong report sa mga utang ni Eduardo. Ang sitwasyon ay mas masama kaysa sa akala ko. Gaano kasama?
Umabot sa mahigit 10 milyon, 10 milyong piso ang utang niya sa ilang mga bangko at mayroon din siyang utang sa mga pribadong nagpapautang. Ang mas nakakabahala ay ginamit niya ang mga falsified document na may lagda ng inyong anak para sa ilan sa mga utang na ito. Iyon ay nangangahulugang si Angelica ay legal na responsable. Komplikado. Kung mapapatunayan namin na hindi niya alam, baka maaari naming mailabas siya sa ilan sa mga utang. Ngunit ito ay magiging isang mahaba at mahal na proseso. Gaano kamahal? Para sa isang magaling na abogado na specialized sa ganitong uri ng kaso? Siguro per 3 milyon, 3 milyong piso, at walang garanti ng tagumpay. Naiintindihan ko. At paano kung bayaran na lang niya ang mga utang? Kung mayroon siyang pera, iyon ang pinakamabilis na solusyon, ngunit nagdududa ako na mayroon siyang access sa halagang iyon. Ate Santos, gusto kong ihanda mo ang lahat ng kinakailangang dokumento upang mailabas ang aking anak sa mga utang na ito, ngunit huwag mo siyang sabihan ng anuman sa ngayon. Magbabayad po kayo, Mrs. Reyes? Gagawin ko ang nararapat upang protektahan ang aking anak, ngunit kailangang hawakan ito sa isang napaka-espesipikong paraan. Nang ibaba ko ang telepono, nakita ko si Angelica sa sala na tinitingnan ang mga hiyas na may malungkot na ekspresyon. Mukha siyang nawawala, tulad ng isang bata na nasira ang paborito niyang laruan at hindi alam kung paano ito ayusin. Ano ang iniisip mo, anak? Tungkol kay tatay? Tungkol sa kung gaano siya kadismaya sa akin, kung makikita niya kung ano ang ginawa ko sa buhay ko? Mahal na mahal ka ng iyong tatay, Angelica. Maiintindihan niya. Hindi, ma. Tinuruan niya akong maging responsable, pahalagahan ang pamilya, huwag maging makasarili, at ginawa ko ang eksaktong kabaligtaran. Inabandon ako ang aking ina para sa isang lalaking lumabas na sinungaling. Ibinenta ko ang mga alaala ng aking pamilya para sa pera. Sinira ko ang lahat ng itinayo niya. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay bumalik, narinig ko ang isang tunay na pagsisisi sa kanyang boses. Hindi lang ito pagluluksa sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, kundi isang tunay na pagkilala na gumawa siya ng isang bagay na mali sa moral. Nagkakamali ang mga tao, anak. Ang mahalaga ay ang matuto mula sa mga iyon. Ngunit paano ako matututo mula dito, ma? Paano ko aayusin ang pinsalang ginawa ko? Narito ang tanong na hinihintay ko. Handa na sa wakas si Angelica na harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang mga aksyon at ang kanilang mga kahihinatnan. Ngunit hindi pa oras upang ipakita ang aking huling baraha. Kailangan ko muna siyang pabayaan na maubos ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay mahalaga para sa aking plano. Nagpasya si Angelica na ibenta ang karamihan sa mga hiyas. Pinanatili lang ang engagement ring na ibinigay sa akin ni Roberto at isang maliit na kuwintas na pag-aari ng kanyang lola. Pinanood ko siyang maghanda para pumunta sa mga tindahan ng hiyas, magsaliksik ng mga presyo at makipagnegosyo sa mga mamimili. Masakit panoorin siyang gawin ang mga dekada ng kasaysayan ng pamilya na mga commercial transaction, ngunit kailangan iyon para maintindihan niya ang tunay na bigat ng kanyang mga desisyon. Ma, kumuha ako ng P9 milyon, 9 milyong piso para sa mga hiyas, sabi niya isang hapon. Binibilang ang mga bill sa mesa ng kusina. Mas mababa ito kaysa sa inaasahan ko, ngunit sapat na ito upang bayaran ang pinakamadali na utang. Sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Wala akong choice. Kung hindi ako magbabayad sa lalong madaling panahon, kukunin nila ang lahat. Kahit ang bahay na ito ay maaaring nasa panganib kung mapapatunayan nila na mayroon akong ilang uri ng legal na koneksyon sa mga ari-arian. Napakakabalintunaan ng sitwasyon. Nag-aalala si Angelica na mawalan ng bahay na akin. Nagbabayad ng mga utang ng isang lalaking umabandona sa kanya gamit ang pera mula sa mga hiyas na pag-aari ng parehong lalaki na lumikha ng kayamanan na maaaring magligtas sa kanya. At paano mo idedesisyon kung aling mga utang ang babayaran muna? Nakausap ko ang isang libreng financial advisor sa bangko. Sinabi niya sa akin na unahin ang mga utang na may tunay na collateral dahil iyon ang mga makakaapekto sa ari-arian o magdulot ng agarang pagbawi.
Napakalaki ng mature ni Angelica sa mga ilang linggo na ito. Ang babae na nagbenta ng aking mga gamit nang hindi nagtatanong ay ngayon ay maingat na nag-iimbestiga sa bawat desisyon sa pananalapi. Ang pagdurusa ay ginawa siyang mas responsable ngunit mas marupok din. Nang gabing iyon, habang inaayos niya ang mga dokumento ng utang sa mesa, nakatanggap ako ng tawag mula kay Atr. Santos. Mrs. Reyes, mayroon akong mahalagang balita na gawa naming hanapin si Eduardo. Nasaan siya? Sa Paris, tulad ng hinala ng inyong anak. Ngunit narito ang kawili-wiling bahagi. Sinusubukan niyang makakuha ng French residency sa pamamagitan ng pekeng kasal sa batang babae na binanggit ng inyong anak. Pekeng kasal? Oo. Tila, kailangan ng papel ng babae at kailangan niya ng paraan upang manatili sa Europa nang hindi deported. Ngunit ang pinakamahalaga ay nakakita kami ng ebidensya na sadyang pineke niya ang mga dokumento ng inyong anak na may intensyon na tumakas sa bansa. Iyon ay nangangahulugang makakalabas si Angelica sa mga utang. Sa ebidensyang ito, oo, maaari naming patunayan ang fraud at pamimilit. Hindi na kailangang magbayad ng anuman ang inyong anak para sa ginawa ni Eduardo sa likod niya. Ito ay perpekto. Mayroon akong paraan upang iligtas si Angelica mula sa lahat ng kanyang utang nang legal nang hindi niya pinaghihinalaan na mayroon akong pera para gawin iyon. Atr. Santos, gusto kong simulan mo agad ang legal na proseso. Huwag mong sabihan ang aking anak ng anuman sa ngayon. Gusto kong ganap na matapos ang proseso bago ko siya sabihan. Ayaw kong bigyan siya ng maling pag-asa. Naiintindihan ko. Ito ay aabutin ng mga 3 linggo, baka 1 buwan. Perpekto. Nang ibaba ko ang telepono, tiningnan ako ni Angelica nang may pagtataka. Sino yon, ma? Isang babae na nagtatanong tungkol kay Mrs. Davis, ang kapitbahay namin sa kanto. Mali ang numero niya. Ang pagsisinungaling ay naging madali. Bawat araw na lumipas, mas nagiging komportable ako sa double life na ito na aking nilalayon. Sa isang banda, ako ang mahirap, inabandona na ina na inakala ni Angelica. Sa kabilang banda, ako ay isang mayamang babae, tahimik na nag-o-orkestra sa kaligtasan at edukasyon ng aking anak. Sa sumunod na 2 linggo, pinanood ko si Angelica na nagpupumilit sa mga desisyon na hindi niya kailanman kailangang gawin. Paano mag-unat ng pera para sa pagkain? Paano makipagnegosyo sa mga nagpapautang? Paano maghanap ng trabaho kapag sira ang iyong credit history? Ito ay isang malupit, ngunit kinakailangang edukasyon. Ma, nagpunta ako sa 3 job interview ngayon, sabi niya isang gabi. Umuwi na may namamagang paa at pagod na mukha. 2 sa kanila ang nagsabi sa akin na hindi nila ako maaaring i-hire dahil sa mga pending legal problem. Ang pangatlo ay nag-alok sa akin ng part-time job na naglilinis ng mga opisina sa gabi. Kukunin mo ba? Wala akong choice. Napakaliit ng bayad, ngunit mas mahusay iyon kaysa sa wala. At maaari akong magtrabaho sa gabi upang makapagpatuloy ako sa paghahanap ng mas mahusay sa araw. Ang makita ang aking anak na nabuhay ng isang komportableng buhay sa loob ng mahigit 40 taon, na naghahanda upang maglinis ng mga opisina sa gabi, ay nakasakit sa aking puso. Ngunit napuno rin ako ng pagmamalaki. Sa wakas ay hinaharap niya ang katotohanan nang hindi umaasa na may ibang tao ang lulutas sa kanyang mga problema. Sigurado ka ba nakakayanin mo ang ganoong karaming pisikal na trabaho? Kailangan kong matuto. Hindi ako maaaring manatiling pasanin sa inyo, ma. Masama na nga na hinahayaan ninyo akong manirahan dito ng libre. Ito ang tahanan mo, Angelica. Hindi, ma. Ito ang tahanan ninyo at narito ako dahil sa inyong kabutihang loob, ngunit hindi ako magsasama antala dito magpakailanman. Isang gabi, habang si Angelica ay nasa kanyang unang cleaning shift, dumalaw si Aling Aurora. Umupo siya sa kusina kasama ko, umiinom ng tsaa at tinitingnan ang mga larawan ng pamilya sa dingding. Antonia, kailangan kitang tanungin ng isang bagay. Alam mo ba na babalik si Angelica sa ganitong kalagayan? Ano ang ibig mong sabihin? Well, noong umalis siya,
Tila sigurado siya sa sarili, napaka-arogante. Nagsalita siya tungkol sa magandang buhay na magkakaroon siya sa Europa, tungkol sa kung gaano ka-successful si Eduardo. At ngayon, bumalik siya, ganap na wasak, nagtatrabaho bilang tagalinis, nakatira ulit sa iyo. Maraming liko ang buhay, Aurora? Oo, ngunit mayroon pang iba. Pinapanood ko si Angelica nitong mga nakaraang araw at tila iba siya. Hindi lang malungkot, kundi mapagpakumbaba na parang may natutunan siyang mahalagang bagay. Napaka mapagmasid ni Aling Aurora noon pa man. Ano sa tingin mo ang natutunan niya? Sa tingin ko, natutunan niya ang halaga ng mga bagay na inakala niyang madali lang makuha, tulad ng pagkakaroon ng isang inang nagmamahal sa kanya nang walang pasubali. Siguro, Aurora, maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay? Noong umalis si Angelica at minamalas ka ng ganito kasama, marami sa amin ang nag-akala na hindi mo siya kailanman patatawarin. Ngunit narito ka, inaalagaan siya ulit, binibigyan siya ng tahanan kapag wala siyang mapuntahan. Anak ko siya, Aurora. Oo, ngunit hindi lahat ng ina ay gagawin ang ginagawa mo, lalo na pagkatapos tratuhin sa paraan na trinato ka. Kung alam lang ni Aurora ang kumpletong katotohanan na may kapangyarihan ako upang lutasin ang lahat ng problema ni Angelica, ngunit pinipili kong hayaan siyang magdusa ng kaunti pa upang matutunan niya ang buong aral. Sa tingin mo ba ay tama ang ginagawa ko? Sa tingin ko, ginagawa mo ang gagawin ng isang mabuting ina. Ngunit sa tingin ko rin ay kailangan ni Angelica na lubos na maintindihan kung ano ang nawala sa kanya nang iwanan kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko, kailangan niyang pahalagahan ka hindi lang bilang ang inang nagliligtas sa kanya kapag siya ay nasa problema, kundi bilang ang malakas na babae na nagtayo ng isang matatag na buhay sa loob ng 40 taon. Kailangan niyang respetuhin ka, hindi lang kailanganin ka. Natumbok ni Aling Aurora. Iyon mismo ang punto ng aking buong plano. Ayaw kong bumalik sa akin si Angelica dahil sa desperasyon. Gusto kong bumalik siya dahil sa tunay na respeto at mature na pag-ibig. At paano sa tingin mo mangyayari iyon? Sa tingin ko, nangyayari na yon. Nakita ko siya nitong mga nakaraang araw, Antonia. Ang paraan ng pakikipag-usap niya sa iyo ngayon ay ganap na iba. Hindi na siya ang anak na nagbibigay sa iyo ng utos o nagtatingin sa iyo na parang pasanin. Ngayon, siya ay isang grown woman na taos-pusong nagpapasalamat na magkaroon ng isang inang tulad mo. Nang gabing iyon nang bumalik si Angelica mula sa kanyang trabaho, nakita ko siyang dumating na pagod, ngunit may bagong dignidad. Kinita niya ang kaunting pesos na iyon sa sarili niyang pagsisikap at may ibig sabihin iyon sa kanya. Kumusta ang unang araw mo? Mahirap, ngunit hindi kasing sama ng akala ko. Malaki ang naitulong sa akin ng ibang babaeng nagtatrabaho roon. Ang isa sa kanila, si Ginang Johnson, ay nagturo sa akin ng mga trick upang maglinis ng mas efficient. Ginang Johnson? Oo, siya ay 60 taong gulang at naglilinis ng mga opisina sa loob ng 20 taon. Sinabi niya sa akin na nagsimula siya pagkatapos siyang iwanan ng kanyang asawa na may 3 maliliit na anak. Sabi niya, hindi iyon ang trabaho na pinangarap niya, ngunit nagbigay iyon sa kanya ng kalayaan at dignidad. Tila siya ay isang matalinong babae. Siya nga, nagsabi siya ng isang bagay na nagpaisip sa akin ng husto. Sinabi niya sa akin na mayroong 2 uri ng tao na nagtatapos sa paggawa ng trabahong ito. Ang mga taong naroon dahil hindi sila kailanman nagkaroon ng opportunity at ang mga taong naroon dahil sinira nila ang opportunity na mayroon sila. Tinanong niya ako kung sa aling grupo ako nabibilang. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Na mayroon ako ng lahat ng opportunity sa mundo, isang pamilya na nagmamahal sa akin, isang matatag na tahanan, isang mana, at sinira ko ang lahat sa pamamagitan ng pagsunod sa isang walang kwentang lalaki. Ano ang sinabi niya? Tumawa siya at sinabi, "Well anak, kung gayon, alam mo na kung bakit ka narito. Iyan ay naglalagay sa iyo ng isang hakbang na mas mataas kaysa sa karamihan ng tao.
Nagbuhos si Angelica ng isang baso ng tubig at umupo sa akin sa mesa. Ma, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ang mga nakaraang linggo ay ang pinakamahirap sa buhay ko, ngunit ang pinakamahalaga rin. Bakit? Dahil sa wakas ay naiintindihan ko kung ano ang talagang mahalaga. Hindi pera. Hindi ang pagtira sa pinakamararangyang apartment. Hindi ang pag-i-impress sa mga tao. Ito ay ang pagkakaroon ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, na naroon kapag gumuho ang lahat. Angelica, huwag mo nang patapusin. Mayroon kang lahat ng karapatan na kamuhian ako sa ginawa ko sa inyo. Inabando na kita noong kailangan mo ako. Kinuha ko ang lahat ng iniwan ni tatay sa inyo. Minamalas ko po kayo na parang istorbo. At ngayon, narito ako ulit na umaasa na patatawarin ninyo ako at aalagaan ako. Matagal na kitang pinatawad, anak. Pero hindi ko pa napapatawad ang sarili ko at hindi ako magpapatawad hanggang sa mapatunayan ko na tunay akong nagbago, na natuto ako sa aking mga pagkakamali. Tumawag sa akin si Ataymer Santos kinabukasan ng umaga. Mrs. Reyes, meron akong napakagandang balita. Malapit nang matapos ang legal na proseso, maaari naming mailabas ang inyong anak sa lahat ng utang ni Eduardo. Oras na. Pagkatapos ng mga linggo ng panunood kay Angelica na nagpupumilit, nagtatrabaho at nagre-reflect sa kanyang mga pagkakamali, sa wakas ay dumating na ang sandali upang ipakita sa kanya na hindi siya kailanman nag-iisa, na laging may tahimik na nagbabantay sa kanya. Attorney Santos, gusto kong mag-organize ka ng isang pagpupulong. Oras na para malaman ng aking anak ang buong katotohanan. Inayos ni Attorney Santos ang pagpupulong para sa Biyernes ng umaga sa kanyang opisina. Sinabi ko kay Angelica na nag-set ako ng appointment sa isang abogado na maaaring makatulong sa kanya sa kanyang mga legal na problema, ngunit hindi ko ipinaliwanag ang mga detalye. Pumayag siyang pumunta, bagamat kinakabahan siya tungkol sa halaga ng konsultasyon. Ma, wala akong pera para magbayad ng abogado. Halos sapat lang ang mayroon ako para sa mga pangunahing gastos. Huwag kang mag-alala tungkol dyan ngayon, anak. Pakinggan muna natin ang sasabihin niya. Dumating kami sa opisina ni Ataymer Santos sa oras. Nagbihis si Angelica ng kanyang pinakamahusay na damit na ngayon ay tila malaki sa kanyang mas payat na katawan. Kinakabahan siya. Naglalaro ng kanyang mga kamay. Nag-aabang ng isa pang masamang balita sa kanyang walang katapusang listahan ng mga problema. Sinalubong kami ni Attorney Santos ng may karaniwan niyang propesyonal na ngiti. Mrs. Reyes, Miss Reyes, salamat sa pagdating. Salamat sa pagtanggap sa amin, sagot ni Angelica. Bagamat kailangan kong bigyan kayo ng babala na napakakomplikado ng aking sitwasyon sa pananalapi at malamang ay hindi ko kayang bayaran ang mataas na fees. Iyon mismo ang pag-uusapan natin, sabi ni Attorney Santos, nagpapalitan ng tingin sa akin. Ngunit una, kailangan mong suriin ang mga dokumentong ito. Inabot ni Attorney Santos kay Angelica ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagbabago mula sa pagkalito patungo sa pagtataka. Hindi ko maintindihan. Ang mga dokumentong ito ay nagsasabi na pineke ni Eduardo ang aking lagda, na may ebidensya ng fraud, na hindi ako responsable para sa mga utang. Tama, iniimbestigahan namin ang inyong kaso sa loob ng mga nakaraang linggo. Nakakita kami ng sapat na ebidensya upang patunayan na kayo ay biktima ng identity fraud. Ngunit paano nangyari iyon? Sino ang nagbayad para sa investigasyong ito? Wala akong pera para dito. Tumingin sa akin si Attorney Santos. Ito na ang aking sandali. Angelica, may isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Ano, ma? Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ng mga linggo ng pag-arte, sa wakas ay ihahayag ko na ang katotohanan. Mas marami ang iniwan sa akin ng iyong tatay kaysa sa alam mo, mas marami pa. Ano ang ibig mong sabihin? Ataymer Santos, ipakita mo sa kanya ang iba pang mga dokumento. Kinuha ni Ataymer Santos ang pangalawang folder at inabot kay Angelica. Sa pagkakataong ito, ang mga dokumento ay ang mga titulo ng ari-arian.
ang mga bank statement, ang mga investment certificate, ang buong kayamanan na tahimik na itinayo ni Roberto. Nagbasa si Angelica ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang mukha ay dumaan sa isang kumpletong hanay ng mga emosyon. Pagkalito, hindi paniniwala, shock, at sa wakas ay pag-unawa. Ma, ito ay nagsasabi na kayo ang may-ari ng gusali kung saan ako nakatira. Oo, at na mayroon kayong iba pang mga ari-arian, bank account, investment. Oo. Ibig sabihin, nung ibinenta ko ang beach house, bahay ko pala iyon at mapanlin lang ang benta. Nabawi ko na. Tinitigan ni Angelica ang mga papel, sinusubukang iproseso ang impormasyon. Gaano katagal ninyo nang alam ito? Mula noong araw na tinawagan mo ako mula sa opisina ng doktor. Alam mo ang lahat ng ito noong bumalik ako mula sa Europa at humihingi ng tulong? Oo. Alam mo na maaari mong lutasin ang lahat ng aking problema noong nakikita mo akong umiiyak tuwing gabi? Oo. Nagkaroon ng mahaba, matinding katahimikan. Isinara ni Angelica ang mga folder at tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Bakit, ma? Bakit mo ako hinayaang magdusa noong maaari mo akong tulungan? Ito ang tanong na hinihintay ko sa loob ng mga linggo. Dahil kailangan mong matuto ng isang bagay na hindi mo matututunan sa anumang ibang paraan. Ano? Kailangan mong matutunan ang halaga ng mga bagay na nawala sa iyo. Ang halaga ng pamilya, ng respeto, ng responsibilidad. Nang iwanan mo ako, hindi lang pera ang kinuha mo sa akin. Ito ay dignidad. Ito ay pag-ibig. Ito ay tiwala. Nagsimulang umiyak si Angelica. Ngunit hindi iyon luha ng pagkaawa sa sarili tulad ng mga iniyak niya sa mga linggo na ito. Iyon ay luha ng malalim na pag-unawa. Inabandona kita noong kailangan mo ako. Oo. Minamalas kita na parang basura. Oo. At iniligtas mo ako gayon paman. Oo. Ngunit hindi sa paraan na inaasahan mo. Hindi kita iniligtas sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng pera upang makapagpatuloy ka sa paggawa ng parehong mga pagkakamali. Iniligtas kita sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyo na maubos ang lahat upang matutunan mong iligtas ang sarili mo. Maingat na sumingit si Attorney Santos. Miss Reyes, binayaran ng inyong ina ang lahat ng legal expense upang mapalaya kayo mula sa mga utang ni Eduardo. Nabawi rin niya ang lahat ng mga ari-arian na naibenta ng mapanlinlang. Kayo ay ganap ng malaya sa mga legal na problema. At ang cleaning job na nakuha ko. Maaari mo nang itigil kung gusto mo, sabi ko. Ngunit umaasa akong hindi mo gagawin. Bakit? Dahil ang trabahong iyon ay nagtuturo sa iyo ng isang bagay na hindi mo kailanman natutunan noong madali ang lahat. Nagtuturo iyon sa iyo ng halaga ng sarili mong pagsisikap. Ang dignidad ng tapat na trabaho, ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa bawat peso na kikitain mo. Pinunasan ni Angelica ang kanyang mga luha at tumingin sa akin nang may ekspresyon na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Hindi iyon ang tingin ng isang anak na nangangailangan ng kanyang ina, kundi ang tingin ng isang grown woman na gumagalang sa isa pang babae. Patawarin mo ako, ma? Matagal na kitang pinatawad, anak. Ang tanong ay, maaari mo bang patawarin ang sarili mo? Hindi ko alam kung kaya ko. Gumawa ako ng mga bagay na hindi mapapatawad. Nagkakamali ang mga tao, Angelica. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin pagkatapos nating kilalanin ang mga pagkakamaling iyon. Iniwan kami ni Attorney Santos nang mag-isa sa kanyang opisina sa loob ng ilang minuto. Umupo kami ni Angelica ng tahimik, pinoproseso ang lahat ng nangyari. Ma, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Kahit na wala kayong lahat ng perang ito, kahit na totoo kayong ang mahirap na balon na inakala ko, natutunan ko sana ang parehong aral. Anong aral? Na wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagkakaroon ng isang taong nagmamahal sa iyo nang walang pasubali. Sa mga nakaraang linggo na ito, ang tanging bagay na nagpanatili sa akin na sane ay ang pag-alam na mayroon akong tahanan sa inyo. Na kahit gaano ko sinira ang buhay ko, kayo pa rin ang aking ina. Hindi iyon magbabago kailanman, Angelica. Alam ko,
Ngunit alam ko rin na hindi ko na kailanman maaaring gawing madali lang ang pag-ibig na iyon. Kailangan ko itong kitain araw-araw ng may respeto, ng may pasasalamat, ng may aksyon, hindi lang salita. Umalis kami sa opisina ni Attorney Santos na may ganap na bagong relasyon. Hindi na kami ina at anak na nagkakaisa sa pamamagitan ng dugo at ugali. Kami ay dalawang grown women na pinili ang isa't isa pagkatapos dumaan sa pinakamahirap na pagsubok na maiisip. Ang mga sumunod na linggo ay tungkol sa pagtatayo ulit, ngunit hindi ang uri na inaasahan ni Angelica. Kahit na alam na niya ngayon na mayroon akong sapat na resources upang lutasin ang lahat ng kanyang problema, nagpasya siyang panatilihin ang kanyang night cleaning job. "Ma, kailangan kong tapusin ang sinimulan ko," sabi niya isang hapon habang naghahanda siya para sa trabaho. "Hindi ako maaaring bumalik na lang sa isang komportabling buhay na parang walang nangyari." "Sigurado ka ba? Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo magpakailanman." "Hindi ito parusa. Ito ay isang paraan ng pag-alaala kung sino ako at kung sino ang gusto kong maging ngayon." Pinanood ko siyang magsuot ng kanyang work uniform, isang bagay na hindi maiisip ilang buwan na ang nakalipas noong nakatira siya sa luxury condo kasama si Eduardo. Ngunit mayroong isang bagay na iba sa kanyang tindig, sa paraan ng kanyang pagkilos. Hindi na siya ang sirang babae na dumating na umiiyak sa aking pinto. Siya ay isang taong nakakita ng dignidad sa tapat na trabaho. Nagpunta si Aling Aurora upang dalawin ako ng hapong iyon, tulad ng ginawa niya bawat ilang araw mula nang bumalik si Angelica. "Antonia, may mga kakaibang chismis na kumakalat sa kapitbahayan." "Anong uri ng chismis?" "Sinasabi ng mga tao na hindi ka raw kasing hirap ng akala naming lahat. May nakakita kay Angelica na umalis sa isang napaka-elegant na opisina ng abogado sa downtown. At pagkatapos ay nakita nila siyang nagbabayad ng lahat ng kanyang utang sa bangko. Maraming nagsasalita, Aurora. Oo, ngunit sinasabi rin nila na nabawi mo ang beach house mo at sa paanong paraan nagawa mong lutasin ang lahat ng legal na problema ni Angelica. Malaki ang halaga niyan, Antonia. Kilala ako ni Aling Aurora ng husto upang lokohin siya ng matagal." "Ano ang gusto mong malaman eksakto?" "Gusto kong malaman kung nagsisinungaling sa akin ang kaibigan ko sa loob ng 40 taon tungkol sa kanyang sitwasyon." Nagbuhos ako ng isang tasa ng tsa at umupo sa tapat niya. Oras na upang maging tapat sa ibang tao. Mas marami ang iniwan sa akin ni Roberto kaysa sa alam ng sino man, Aurora. Mas marami pa. Gaano karami pa? Sapat na para hindi na kami mag-alala ni Angelica tungkol sa pera kailanman. Tumahimik si Aling Aurora sa loob ng isang sandali. Pinoproseso ang impormasyon. "At bakit mo ipinagpanggap na mahirap sa lahat ng mga buwan na ito?" "Dahil kailangan ni Angelica na matuto ng isang bagay na hindi niya matututunan sa anumang ibang paraan." Sinabi ko sa kanya ang buong kwento. Ang malupit na tawag sa telepono ni Angelica, ang plano ko ng tahimik na paghihiganti, ang mga linggo ng panunood sa kanya na maubos ang lahat, at sa wakas ang paghahayag sa opisina ni Attorney Santos. "Antonia, iyon ay brilliant at terrible sa parehong oras." "Terrible." Oo, dahil hinayaan mo ang sarili mong anak na magdusa noong maaari mo siyang tulungan agad. Ngunit brilliant din dahil naiintindihan ko kung bakit mo ginawa iyon. Naiintindihan mo? Oo, kailangan ni Angelica na matutunan ang halaga ng bagay na nawala sa kanya. Kung binigyan mo lang siya ng pera upang lutasin ang kanyang mga problema, natutunan niya sana na laging may nagliligtas sa kanya mula sa mga kahihinatnan ng kanyang masasamang desisyon. Eksakto. Ngunit Antonia, hindi ba nasaktan ka na makita siyang nagdusa? Araw-araw, bawat gabi nakita ko siyang umiiyak. Bawat umaga nakita ko siyang bumangon upang magtrabaho na pagod at talunan. Ngunit alam ko na kung ililigtas ko siya ng masyadong maaga, hindi niya matututunan ang buong aral. At sa tingin mo, natutunan niya? Tingnan mo para sa sarili mo. Alam ni Angelica na may access na siya ngayon sa sapat na pera upang mabuhay ng komportable, ngunit pinili niyang panatilihin ang kanyang trabaho. Alam niyang maaari siyang lumipat sa isang mas mahusay na lugar,
Ngunit nagpasya siyang manatili dito sa akin. Alam niyang hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga utang, ngunit ginagamit niya ang sarili niyang ipon upang tulungan ang ibang mga babae sa katulad na sitwasyon. Tumutulong siya sa ibang mga babae? Oo, naging kaibigan niya ang mga ginang na kasama niya sa trabaho at ginagamit niya ang ilan sa perang kinita niya sa paglilinis ng mga opisina upang tulungan ang isang katrabaho na nahihirapan sa pagbabayad para sa daycare ng kanyang anak. Ngumiti si Aling Aurora. Hindi iyan ang Angelica na nagpunta sa Europa. Hindi siya iyan. Naiintindihan ng Angelica na ito na ang pera ay isang tool, hindi isang layunin. Naiintindihan niya na ang dignidad ay nagmumula sa trabaho at respeto, hindi sa material na pag-aari. Nang gabing iyon, nang bumalik si Angelica mula sa trabaho, nakita niya akong nagbabasa sa sala. Ma, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Ngayon, tinanong ako ni Ginang Johnson kung ako ba ang anak ng mayaman na ginang mula sa hilagang bahagi ng bayan. Ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko, na mayroon kayong sapat na pera para hindi na ako magtrabaho. At alam mo ba kung ano ang tinanong niya sa akin pagkatapos? Tinanong niya ako kung bakit ako nagtatrabaho pa rin. Kaya ipinaliwanag ko na dahil kailangan kong patunayan sa sarili ko na maaari akong tumayo sa sarili kong mga paa. At ano ang sinabi niya? Tumawa siya at sinabi, "Anak, iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mayaman at pag-arte na mayaman. Tinuruan ka ng nanay mo kung paano maging tunay na mayaman." Napakatalino ni Ginang Johnson. Siya nga, at pinaintindi niya sa akin ang isang mahalagang bagay. Hindi ito tungkol sa pera na mayroon ka, kundi tungkol sa kung paano mo ito ginagamit at kung paano ka nakikipag-ugnayan dito. Umupo si Angelica sa akin sa sofa. Ma, gusto kong malaman mo na nagdesisyon ako. Mananatili ako rito sa inyo, ngunit hindi bilang isang anak na umuwi sa kanyang mga magulang. Gusto kong manatili rito bilang isang grown woman na pumili na ibahagi ang kanyang buhay sa kanyang ina. Ano ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba ay magbabayad ako ng share ko sa mga gastos. Magko-contribute ako sa pagpapanatili ng bahay at raratingin ko ang relasyon na ito bilang isang partnership sa pagitan ng dalawang malayang babae na nagmamahalan at nagrerespetuhan. Angelica, hindi mo kailangan. Oo, ma. Kailangan ko. Kailangan kong maging iba ang relasyon natin sa kung ano ito noon. Noon, ako ay isang anak na kumuha ng pag-ibig at pag-aalaga ng kanyang ina nang hindi nagpapasalamat. Ngayon, gusto kong maging isang grown woman na pinapahalagahan at inaalagaan ang pinakamahalagang relasyon sa kanyang buhay. At ang trabaho mo? Magpapatuloy ako sa pagtatrabaho, ngunit hindi na naglilinis ng mga opisina magpakailanman. Gusto kong bumalik sa pag-aaral. Gusto kong ihanda ang sarili ko upang gumawa ng isang bagay na mas makabuluhan sa buhay ko. Mayroon ka bang ideya kung ano ang gusto mong pag-aralan? Oo, gusto kong mag-aral ng social work. Ang mga nakaraang linggo na ito ay nagturo sa akin kung gaano karaming tao ang dumadaan sa mahihirap na sitwasyon nang walang sinumang sumusuporta sa kanila. Gusto kong gamitin ang mga resources na mayroon tayo upang tulungan ang ibang mga babae na dumadaan sa pinagdaanan ko. Ito ay perpekto. Si Angelica ay hindi lang natutong pahalagahan ang mayroon siya, ngunit nakahanap din siya ng paraan upang gamitin ang kanyang karanasan para sa isang bagay na constructive. At si Eduardo? Sinabi sa akin ni Atiner Santos na inaresto siya sa France para sa mapanlinlang na kasal. Malapit na siyang deported, ngunit sa totoo lang, ma, wala na akong pakialam. Tapos na ang bahaging iyon ng buhay ko. Wala kang nararamdamang resentment? Wala. Ginawan ako ni Eduardo ng pabor nang hindi niya alam. Kung hindi niya ako inabandona at trinato ng masama, hindi ko sana naranasan ang maubos ang lahat. At kung hindi ko kailanman naranasan ang maubos ang lahat, hindi ko sana natutunan na tunay na pahalagahan ang mayroon ako. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, natulog ako ng ganap na payapa. Ang plano ko ay nagtrabaho ng perpekto. Hindi lang natutunan ni Angelica ang mga aral na kailangan niyang matutunan,
ngunit lumabas siya mula sa karanasan bilang isang mas malakas, mas matalino, at mas compassionate na tao. Sobrang ipagmamalaki siya ni Roberto. 6 na buwan pagkatapos, ang aming buhay ay nakahanap ng isang bagong balanse na hindi namin naisip noon. Tinapos ni Angelica ang kanyang pag-aaral sa social work na may napakahusay na grades at nagpa siya akong gamitin ng ilan sa aking mga resources upang magtatag ng isang foundation upang tulungan ang mga babae sa mga sitwasyon ng domestic violence at financial abandonment. Ma, dumating ang sulat mula sa university, sabi ni Angelica isang umaga, pumasok sa kusina na may envelope sa kanyang mga kamay. Tinanggap ako sa master's program. Magsisimula ako sa susunod na semester. Ngunit ma, gusto kong malaman mo na babayaran ko iyon gamit ang sarili kong ipon. Nag-iipon ako ng pera mula sa trabaho ko sa lungsod. Ang sweldo ay hindi mataas, ngunit natuto siyang mamuhay ng may mga pangangailangan at pahalagahan ang bawat peso na kikitain niya. Sigurado ka ba? Madali nating kayang bayaran ang master's program. Alam ko, ngunit kailangan kong gawin iyon ng mag-isa. Bahagi iyon ng kung sino ako ngayon. Nagpunta si Aling Aurora upang dalawin ako ng hapong iyon, tulad ng ginawa niya tuwing Biyernes sa loob ng nakaraang ilang buwan. Naging confident siya sa aming dalawa, pinapanood ang aming transformation ng may pagkahumaling. Antonia, kailangan kong magtapat ng isang bagay, sabi niya, nagbuhos ng pangalawang tasa ng tsaa. Noong una, naisip kong napakalupit mo kay Angelica. At ano ang iniisip mo ngayon? Ngayon, sa tingin ko, ikaw ang pinakamatalinong ina na nakilala ko. Tingnan mo ang anak mo. Talaga, tingnan mo siya. Totoo yon. Ang Angelica na nasa sala na nag-aaral para sa kanyang mga exam ay ganap na iba sa nag-alis patungo sa Europa, ilang buwan na ang nakalipas. Ang Angelica na ito ay may serenity na nagmumula sa loob. Isang confidence na nakabatay sa sarili niyang mga nagawa, hindi sa material na pag-aari. Alam mo bang nakita ko si Angelica sa grocery store kahapon na bumibili ng mga gulay para sa isang pamilya na tinutulungan niya sa pamamagitan ng kanyang trabaho? Hindi niya sinabi sa akin. At nang tanungin ko siya kung bakit ginagamit niya ang sarili niyang pera sa halip na ang budget ng gobyerno, sinabi niya sa akin na may ilang bagay na hindi masusukat sa mga opisyal na budget. Nang gabing iyon, naghapunan kami ni Angelica sa porch, isang bagay na naging isang tradisyon. Ito ang aming oras upang pag-usapan ang araw, magplano para sa hinaharap, at tamasahin lang ang kumpanya ng isa't isa. Ma, may natanggap akong kakaibang sulat ngayon, sabi niya, hinihiwa ang kanyang salad. Mula kanino? Mula kay Eduardo? Tumaas ang aking mga kalamnan. Eduardo? Sinulatan ka niya? Mula saan? Mula sa bilangguan sa France, tila sinintensyahan siya ng 2 taon para sa marriage fraud. Sa sulat, sinasabi niya na pinagsisisihan niya ang lahat ng ginawa niya at gustong humingi ng tawad. At ano ang nararamdaman mo tungkol doon? Sa totoo lang, wala akong nararamdaman. Walang galit, walang kalungkutan, walang pagnanais para sa paghihiganti. Para bang nangyari ang bahaging iyon ng buhay ko mga dekada na ang nakalipas. Hindi mga buwan na ang nakalipas. Susulatan mo ba siya ulit? Hindi. Hindi dahil sa galit ako sa kanya, kundi dahil wala nang dapat sabihin. Ang Angelica na nagpakasal sa kanya ay wala na. Ang Angelica na ito ay walang dapat pag-usapan sa kanya. Humanga ako sa maturity sa kanyang boses. Ang babae na nakaupo sa tapat ko ay nagkaroon ng panloob na lakas na nagmula sa pagbagsak at pagtayo ng mag-isa. Alam mo ba kung ano ang itinuro sa akin ng buong karanasang ito, ma? Ano? Na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang nagsasabi sa iyo ng gusto mong marinig. Ang tunay na pag-ibig ay ang nagtuturo sa iyo ng kailangan mong matutunan kahit na masakit. Ito ay isang mahirap na aral na matutunan, ngunit kailangan iyon. Sinabi sa akin ni Eduardo ang gusto kong marinig. Ginawa niya akong espesyal. Kinumbinsi niya ako na karapat-dapat ako sa isang buhay na luxury ng walang pagsisikap. Tinuruan mo ako na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa pagsisikap, respeto at tunay na relasyon.
Nang gabing iyon, pagkatapos pumasok ni Angelica sa kanyang kwarto para mag-aral, umupo ako sa porch ng mag-isa, tinitingnan ng mga bituin at iniisip si Roberto. Ipinangako ko sa kanya na aalagaan ko ang aming anak at sa wakas, naramdaman ko na natupad ko ang pangako na iyon sa tamang paraan. Hindi ko siya inalagaan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pera noong kailangan niya. Inalagaan ko siya sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya na alagaan ang sarili niya. Hindi ko siya iniligtas sa pamamagitan ng paglutas sa kanyang mga problema. Iniligtas ko siya sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanya na matutong lutasin ang mga iyon ng mag-isa. Kinabukasan ay linggo at nagplano kaming bisitahin ang beach house ng magkasama sa unang pagkakataon mula nang mabawi ko iyon. Ayaw ni Angelica na pumunta noon, sinasabi na kailangan niya ng oras upang iproseso ang lahat ng nangyari. Handa ka na ba? Tanong ko sa kanya habang sumasakay kami sa truck. Sa tingin ko, ang biyahe ay tahimik ngunit komportable. Nang dumating kami, tumayo si Angelica sandali sa truck. Tinitingnan ang bahay kung saan namin ginugol ang napakaraming tag-init ng pamilya. Mukha itong eksaktong pareho, sabi niya sa huli. Ang ilang mga bagay ay hindi nagbabago, ngunit ang iba ay nagbabago. Hindi ako ang parehong tao na nagbenta ng bahay na ito. Pumasok kami ng magkasama. Ang bahay ay malinis at maayos, eksaktong kung paano namin pinanatili ni Roberto sa loob ng maraming taon. Naglakad si Angelica sa bawat kwarto, hinahawakan ang mga kasangkapan at tinitingnan ang mga larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding. Ma, gusto kong humingi ng tawad. Nagsorry ka na, anak. Hindi, gusto kong humingi ng tawad partikular para sa bahay na ito. Hindi lang sa pagbebenta nito, kundi sa paggawa ng lahat ng alaala ng aming pamilya na isang commercial transaction. Patawad na yon. Ang bahay na ito ay kumakatawan sa 40 taon ng mga tag-init ng pamilya, ng mga kaarawan, ng Pasko. Si tatay ang nagtayo ng porch na iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Kayo ang nagtanim ng hardin na iyon. Natuto akong lumangoy sa beach na iyon. At ginawa ko ang lahat na pera para tustusan ang adventure ng isang walang kwentang lalaki. Umupo siya sa sofa kung saan si Roberto ay nagbabasa tuwing umaga ng linggo. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin? Ano? Na noong ibinenta ko iyon, wala akong naramdaman. Isa lang itong ari-arian. Ngayon na narito ulit ako, nararamdaman ko si tatay sa bawat sulok. Naririnig ko ang tawa niya, naaamoy ang kape niya sa umaga, nakikita ang reading glasses niya sa mesa. Narito siya, Angelica. Nandito siya palagi. Alam ko. At alam ko rin na ipinagmamalaki niya kung paano mo hinawakan ang lahat ng ito. Ginugol namin ang buong araw sa bahay, nagluluto ng magkasama, naglilinis at nag-aayos ng maliliit na detalye. Para itong isang ritual ng muling pagkonekta, hindi lang sa lugar kundi sa mga halaga na kinakatawan ng lugar na iyon. Nang magsimulang lumubog ang araw, umupo kami sa porch na itinayo ni Roberto. Tinitingnan ang karagatan. Ma, mayroon akong isang proposal. Ano yon? Gusto kong gawin nating temporary shelter ang bahay na ito para sa mga babae na umaalis sa mga sitwasyon ng domestic violence, isang lugar kung saan maaari silang manatili habang itinatayo nila ulit ang kanilang buhay. Ito ay ang perpektong proposal. Magugustuhan ni Roberto ang ideya na ang kanyang beach house ay magsisilbi upang tulungan ang ibang mga pamilya. Sa tingin ko, iyan ay isang magandang ideya, anak. Maaari nating gamitin ang ilan sa mga resources ng foundation upang panatilihin ito at maaari kong pangasiwaan ang program sa pamamagitan ng aking trabaho. Sigurado ka ba na gusto mong gawin ang sanctuary ng ating pamilya na ganoon, ma? Ang pinakamahusay na mga sanctuary ay ang mga ibinabahagi. Laging sinasabi ni tatay na ang isang bahay ay hindi tunay na tahanan hanggang sa buksan nito ang mga pinto sa ibang mga tao na nangangailangan ng pag-ibig. Tama siya. Laging generous si Roberto sa aming tahanan, nag-iimbita ng mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay na nangangailangan ng lugar upang manatili.
Umuwi kami ng gabing iyon na may isang bagong proyekto at isang ganap na nabagong relasyon. Hindi na kami ina at anak na nagkakaisa sa pamamagitan ng obligasyon o pangangailangan. Kami ay dalawang babae na sadyang pinili na bumuo ng isang buhay nang magkasama batay sa pag-ibig, respeto at isang karaniwang layunin. Nang gabing iyon, bago ako matulog, kinausap ko si Roberto ng tahimik. Nagawa namin, mahal ko. Sa wakas ay naiintindihan na ng ating anak kung ano ang talagang mahalaga. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay siya, naramdaman ko na sinagot niya ako. Alam kong gagawin mo, pareho kayong mas malakas kaysa sa akala ninyo. Ang hustisya ay dumating hindi bilang paghihiganti, kundi bilang edukasyon, hindi bilang parusa, kundi bilang transformation. At sa huli, pareho kaming nakakuha ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Nakakuha kami ng isang authentic na relasyon na binuo sa isang matatag na pundasyon na walang anumang krisis sa hinaharap ang makasisira. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? At saang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Ngayon, nakatingin ako sa aking anak, si Angelica. Nakita ko ang dangal sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang babaeng nagbebenta ng alaala, kundi ang babaeng nagtatayo ng sarili niyang halaga. Natutunan niya. Nagbago siya. Ang hustisya ay dumating, hindi bilang galit, kundi bilang lesson ng buhay. Sa tulong ni Roberto, hindi lang namin nabawi ang mga ari-arian. Mas mahalaga, nabawi namin ang puso ng pamilya. Sabi ko kay Roberto, habang nakatingin ako sa mga bituin. Nagawa natin, mahal. Natutunan na ni Angelica. Iyon po ang kwento ni Lola Antonia. May natutunan po ba kayo? Saan po kayo nanonood? Mag-iwan ng komento. Suportahan ninyo po ang channel na ito. Maraming salamat po.